Dahil nga sa nalalapit na pagre-release ng GTA 6 na sinasabing ang pinaka-hype at pinaka-kinaabangan ng mga tao, lalo na mga gamers. At maaari rin itong makapag-define ng future ng gaming. Pero bago tayo dyan, balik tayo sa pinaka-topic natin. Bago nga naging normal ang mga open world games na may malaking mapa, may isang franchise na nagtulak sa industriya ng gaming na ito na pwede mong gawin ng lahat. Dito nga papasok ang ginawa ng Rockstar Games na Grand Theft Auto o GTA. Sa loob nga ng mahigit 2 dekada o 20 years, ang GTA ay hindi lang basta sikat na franchise ng laro, kundi binago nito kung paano natin naiintindihan ang mga open world, player freedom, storytelling, at maging ang business model ng modern gaming. Noong 1997, nilaunch ng Rockstar Games ang GTA 1 at GTA 2 na ibang-iba pa nga ang GTA noon. Hindi pa nga ito yung cinematic open world experience na nalalaro natin nga ngayon. Top-down o top view pa nga ang perspective nito at sobrang simple lang ng graphics. Ngunit ang pangunahing ideya nga nito ay ang magnakaw ng sasakyan, gumawa ng krimen at kumita nga ng pera. Pero kahit simple nga ang itsura nito, graphics, meron na nga itong isang mahalagang concept. Ang freedom ng tao na gawin yung mga krimen outside real life. Hindi ka lang sumusunod sa isang linear path, may city kang pwedeng galawan, may sasakyan na pwedeng nakawin, at may iba't ibang paraan nga para matapos ang objectives o mission. Maliit pa nga ang konsepto noon, pero ito ang ideyang lalago sa mga susunod pang mga GTA. Pero ang tunay na turning point ka ng GTA series ay dumating noong 2001. Noong nirelease ng Rockstar Games ang Grand Theft Auto 3 o GTA 3, ito nga ay unang nirelease sa PS2 at kalaunan sa PC at Xbox. Ang GTA 3 nga ang nagpaumpisa ng 3D universe ng GTA series. At dito nga nakita ang malaking pagbabago sa laro. Mula nga sa top view perspective, lumipat nga ang GTA sa 3D open world, na maaari ka maglakad sa isang virtual city, sumakay sa halos anumang sasakyan, lumipad, magmaneho kahit saan, at gumawa ng mission sa sarili mong paraan. At lalong nakapagpa-freedom ang mga players na gawin ang gusto nila. At napakalaki nga na naging epekto nito. Pagkatapos ng pag-release ng GTA 3, mas tumaas nga lalo ang expectation sa mga fans at gamers para sa mga open world games. Hindi na sapat na may malaking mapa lang, kundi gusto ng players ng mundong kakaiba pa. So papasok nga tayo sa second release na GTA ng Rockstar sa 3D universe, ang GTA Vice City. Nirelease nga ang GTA Vice City noong 2002 at dito ipinakita ng Rockstar na ang open world ay hindi lang tungkol sa gameplay. Maaari nga rin itong magkaroon ng identity. Ang settings nito na Vice City sa laro ay inspired nga sa 1980s Miami, Florida na may neon lights, beaches, music, fashion, at isang crime story na parang pelikula. Na ang karakter mo ay si Tommy Vercetti na isang mafia kaso hindi nakakaswimming. Aray mo dyan. Dito nga nagsimulang makita ng gaming industry na ang isang open world game ay pwede magkaroon ng atmosphere at personality na kasing halaga nga ng mechanics at missions. Picture nga nito na buhay ang city na para kang bumalik doon sa time ng laro at kung paano ang pamumuhay ng mga tao rin noon. At dito nga tayo sa pinaka-favorite kong GTA, ang GTA San Andreas. Nirelease nga ito sa PS2 noong 2004 na ang settings naman nito ay ang San Andreas na inspired sa State of California sa Amerika. Na binubuo nga ito ng 3 na syudad. Ang Los Santos, based sa Los Angeles, ang San Fierro, based naman sa San Francisco, at Las Venturas na based sa Las Vegas. Hindi nga lang malaki ang world nito, kundi mas maraming bagay na maaari mong gawin. Maaari mong baguhin ang katawan ni CJ na karakter natin dito. Mag-gym, kumain, magpagupit, magpalit ng damit, bumili ng properties, at dito nga ay hindi namamatay ang karakter natin kapag nag-i-swimming. You picked the wrong house, fool! Hey, hey, hey! Big Smoke! It's
It's me, Carl. Chill. Maglaro ng iba't ibang activities at mag-explore sa 3 major cities at malawak na countryside nito, na iba-iba nga ang klima at humidity ng bawat isa. Ang GTA San Andreas nga ay nagbukas ng pintuan sa mga gamers upang magawa nila ang lahat, maging ang mga hindi kanais-nais. Sobra naman yan. At dito lalong lumakas ang ideya na ang open world game ay dapat maging sandbox. Noong naman 2005 at 2006, nirelease ang mga game console na makakapagpabago sa paglalaro ng mga gamers. Ang Xbox 360 ng Microsoft at PS3 ng Sony Entertainment. Kaya ang expect ng mga fans at gamers na mas mataas ang magiging graphics ng mga laro at mas realistic. Dito nga ay nag-develop ang mga gaming company ng kani-kanilang mga laro, ngunit pagdating nga ng 2008, nirelease naman ng Rockstar ang GTA 4, ang bagong GTA na nasa HD universe na. Mas realistic, mas grounded, na nasa loob nga lang ng 4 na taon nakapag-release na napaka-realistic na laro ang Rockstar kumpara sa GTA San Andreas. Si Niko Bellic nga ang karakter mo dito na isang gangster na gustong maging pinakamalakas. Isa siyang immigrant na may komplikadong past at sariling dahilan kung bakit siya pumunta sa Liberty City. Ang setting nito na Liberty City naman ay based sa New York City. At dito ay pinakita ng GTA na ang open world game ay pwedeng magsilbing platform para sa isang serious storytelling. Hindi kailangan puro action, pwedeng pag-usapan ng ambisyon, immigration, friendship, crime, betrayal, at consequences. Kaya ang GTA ay hindi lang nag-expand ng gameplay. Lumawak din nga ang storytelling possibilities ng open world games. So punta nga tayo sa pinakahuling GTA at ang pinakamatagal na namalagi sa buong series. Noong 2013, nirelease ni Rockstar ang GTA 5. Nilabas nga ang GTA 5 sa PS3 at Xbox 360. Ngunit pagdating ng sumunod na taon, 2014, nilabas ang mga bagong console na pumalit sa previous generation, ang PS4 at ang Xbox One. Pagdating ng GTA 5 sa PS4, na-reach nito ang full potential graphics at mas magandang experience para sa mga gamers nito kaysa sa PS3 at Xbox 360. At dito gumawa ang Rockstar ng isa pang malaking pagbabago sa landscape ng laro. 3 protagonist nga nilagay nila sa laro. Si Michael, Franklin, at Trevor. Ang 3 magkakaibang personality at 3 magkakaibang background at isang connected na story. Pero mas malaking innovation ang dumating rin dito noong nilabas ng Rockstar ang GTA Online. Sa halip na matapos ang experience kapag natapos mo ang story, nagkaroon ng online world na patuloy na lumalawak. Players could create characters, bumili ng properties, bumuo ng crews, maglaro kasama ang ibang players at bumalik ng paulit-ulit. Kada taon nga o season nagkakaroon nga ito ng pag-update. Dito ay pinakita nga ng GTA na ang isang premium single player game ay pwedeng maging long-term platform. So hindi nga lang rin gameplay ang binago nga ng GTA, pati ang business side ng gaming. Ang GTA 5 ay nilabas noong 2013 pero patuloy pa rin ngang kumikita at nilalaro mahigit 1 dekada pagkatapos. Ayon sa Take-Two, umabot na sa mahigit 220 million copies ang sell-in ng GTA 5 pagsapit ng 2025. Ipinakita nito sa ibang publishers ang napakalaking value ng isang game na hindi basta-basta natatapos ang life cycle. Kaya ngayon, napakaraming games ang may live service updates, online worlds, seasonal content, at patuloy na post-launch support. Hindi lahat ay direktang ginaya ang GTA, pero ipinakita nga ng GTA kung gaano kalaki ang potential ng isang persistent online world. Pero sa lahat ng yun, hindi rin magiging kumpletong history ng GTA kung pag-uusapan lang natin ang success nito. Dahil naging kontrobersya din ang franchise dahil sa violence, strong language, keep up, sexual themes, at iba't ibang controversial content. Isa sa pinakamalaking halimbawa nito, ang hot copy controversy ng GTA San Andreas noong 2005. Nagresulta ito sa pagbabago ng ESRB rating ng game mula mature tungo sa adults only, bago nga inilabas ang revised version nito.
At ipinakita nito na habang lumalaki ang video game industry, mas lalo ring itong sinusuri ng media, regulators, parents, at publiko para sa mga young gamers. Kasi ang ibang GTA nilabas na rin sa mga smartphone tulad ng GTA 3, Vice City, at San Andreas. Kaya kung pagsasama-samahin nga natin, ang binago talaga ng GTA series sa gaming, open world game design. Pinakita nitong pwedeng maging playground ang isang malaking virtual world. Player freedom. Hindi kailangan pare-pareho ang experience ng bawat player. World building. Ang setting ay hindi lang background, maaari itong maging bahagi mismo ng kwento na pwede ka mag-mission. Cinematic storytelling. Pinakita ng GTA na ang isang open world game ay pwede magkwento ng complicated at mature story. At ang uli, panlima, long-term gaming, lalo na sa GTA Online. Pinakita nitong maaari maging platform ang isang game sa halip na isang product na matatapos pagkatapos ng credits lang. Kaya kapag tinanong ka, bakit napakahalaga ng GTA sa gaming? Hindi sapat ang sagot na dahil sobrang sikat nito. Dahil ang GTA ay hindi lang sumabay sa pagbabago nga ng gaming, ngunit isa ito sa nagtutulak future ng gaming mula nga sa simpleng top-down o top-view crime game ay naging 3D open world. Mula sa malaking mapa, naging living world. Mula sa single-player experience, ay naging online platform ito. At ngayon, nandito na tayo sa GTA 6 na magde-decide nga ulit ng pamantayan ng mga AAA games na sobrang laki nga ng expectation ulit ng mga fans para sa franchise na ito. Lalo na sa Rockstar Games. So i-comment mo kung ano ang pinaka-favorite mong GTA game. Basta ako, GTA San Andreas.